Sobrang mahal ng CVT set. Kaya sa mga nagbabalak magmotor dyan, pag-aralan nyo mabuti ang CVT set kumpara sa tradisyonal na sprocket set lang. Sigurado, puputasin niya ng bulsa nyo. Ganun ka-komplikado ang CVT set. Pero okay lang, masarap din kasi mag-drive ng automatic eh. Alam mo yung wala kang masyadong iniisip na clutch, wala kang iniisip na cambio, pagpaandar mo, direksyon sa linyador, iintindihin mo na lang yung mga brakes mo. Ganun lang naman yung mga automatic na motor eh. Yun nga lang, nakakaantok pag hindi ka sanay. Pag unang-una ka lang gagamit ng mga motor na walang cambio or automatic sa long ride, medyo antokin ka. Para safe, huminto ka muna, tatabi-tabi, mag-sightseeing at magunat-unat, limber wrap para mawala ang antok. Kung may madaanan kang pwedeng pagkapehan, pagkape ka muna. Honestly, hindi ko pa alam kung saan ako pupuntang shop mamaya eh. Naghahanap kasi ako yung shop na malinis, gano'n ba? Hindi naman sa maarte ako, pero gusto ko lang kasi habang nag-aantay ako sa motor ko, comfortable ako. Meron ako nakita dito sa sentro eh. Try natin puntahan mamaya. Parang kompleto sila ng gamit dun. Parang may mga dyno rin ata sila dun. Pero wala naman akong plano magpa-dyno. Gusto ko lang i-upgrade yung bola ko, which is ang stock ng ADV 160 ay 19 grams. Ngayon, sa mga nababasa ko na mga comments ng mga ADV users, pwede daw maglagay ng mga 15 or 16 combination or straight 16. Ang problema kasi sa ADV 160 sa akyatan, ngayon, ang kunat. Every time na umaakit ako sa Mountain Province, para akong nabibitin. Ang usual na takbo niya man nasa mga 30 to 40. Kaya patuloy ako nagbabasa paano ito palalakasin. Ngayon may nabasa ako na ganoon nga, magpalit lang daw ng bola na 15 grams. At the same time, isabay mo na rin yung pagpapalit or pagpapataas ng RPM ng clutch spring at saka center spring. May nagsasabi na pwede daw i-upgrade ng 1-2 RPM yung clutch spring, tapos gawin daw nating 1000 RPM yung center spring. Lahat yan titignan natin mamaya. Bibigyan natin ng konsiderasyon lahat ng mga recommendation ng tropa. Ay, iniisip ko na naman ang gastos. Sigurado gastos na naman mamaya. Parang gusto ko na nga iswap si ADV 160 eh. Naghahanap ako ng maganda-gandang ka-level ba niya. Ka-level niya na siguro 150 to 160 rin na cc. Yung hindi na automatic. Pero bahala na mamaya. Medyo tolerable pa naman yung paggastos natin sa motor natin si Easy Ride eh. Saka parang hirap bitawan ni Easy Ride. Ang sarap niya kasing i-drive. Ay, ang sarap i-drive ng ADV 160. Para sa akin, almost 1 year, mahigit 1 year na rin si Easy Ride sa akin eh. Ang odometer niya nasa 13,000 kilometers na yung odo niya. So far, wala pa naman binibigay na problema sa akin si Easy Ride. Ewan ko lang sa mga ibang users. Kasi sa atin na rin kasi yun eh, kung paano natin alagaan yung mga motor natin. Ngayon, kung sisiga ka, sigamit ka, wala talaga. Talagang makakaramdam ka ng kakaiba agad sa motor mo. Pero kung maalaga ka naman, maalaga ka sa pagwawashing, maalaga ka sa pagsi-CVT cleaning, sa change oil, I don't think so nabibigyan ka niya ng problema. Okay, dito na muna tayo. Mamalengke tayo, brother. Bye-bye.